Ang pagkakaroon ng tao ng napakahabang buhay noong unang panahon, gaya ng inilalarawan sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis, ay tila isang misteryo. Maraming mga teorya ang mga eskolar ng Biblia, maging ang mga siyentipiko patungkol sa paksang ito. Ang Genesis chapter 5 ay nagtataglay ng talaan ng mga makadiyos na angkan ni Adan. Ang angkan na sa pagdating ng panahon ay panggagalingan ng tagapagligtas. Posibleng pinagpala ng Diyos ang angkang ito at binigyan ng mahabang buhay dahil sa kanilang pagiging makadiyos at pagsunod sa kanyang kalooban, habang isa ito sa mga posibleng paliwanag. Hindi naman partikular na nalilimitahan ng Biblia sa mga taong binanggit sa Genesis chapter 5 ang pagkakaroon ng mahabang buhay, maliban kay Enoch. Hindi partikular na tinukoy o kinilala sa Genesis chapter 5 ang mga taong may tuturing na ganap na makadiyos. Marahil ang lahat ng mga tao sa panahong iyon ay nabuhay ng daang-daang taon. Narito pa ang ilang posibleng kadahilanan. Binanggit sa Genesis chapter 1 verse 6 to 7 ang tubig sa itaas na tumatakip at nakapalibot sa mundo. Ang nasabing tubig na tumatakip sa mundo ay maaaring gumawa ng isang greenhouse effect sa buong mundo at siyang humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na tumatama ngayon sa mundo. Maaaring ito ang naging dahilan ng napakagandang kondisyon ng pamumuhay sa mundo noong panahong iyon. Mukhang ito ang pinakatamang paliwanag dahil napapansin na pagkatapos ng pandaigdigang baha noong panahon ni Noe, bigla na lamang umigsi ang buhay ng mga tao. Tila ipinahiwatig sa Genesis chapter 7 verse 11 na sa panahon ng pandaigdigang baha, tubig na tumatakip sa mundo ay ibinuhos sa mundo na siyang dahilan ng pagtatapos ng magandang kondisyon ng pamumuhay. Ikumpara ang mga edad bago ang pandaigdigang baha sa Genesis chapter 5 verse 1 hanggang verse 32 sa mga edad ng tao matapos ang baha. Genesis chapter 11 verse 10 hanggang verse 32. Tapos ang pandaigdigang baha, kaagad na umiksi ang buhay ng tao. Ang isa pang posibleng kadahilanan ay ang uri ng genetic code ng unang mga henerasyon matapos ang paglalang. Si Adan at Eva ay nilalang na perpekto, kaya maaaring hindi pa nagkaroon ng maraming sira ang genetic code ng tao. Bago sila magkasala, sila ay ligtas sa lahat ng anumang uri ng karamdaman, maring namana ng kanilang angkan ang ganitong katangian. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa paglala ng kasalanan, lumaki rin ang sira sa genetic code ng tao na naging dahilan upang madaling dapuan ng maraming sakit at umiksi ang buhay ng tao.